Hello, magandang gabi sa inyo mga Lods. What's up? Dahil na-outload tayo at hindi natin na-continue yung ibang part dahil ito mayroon pa rin naman akong ubo pero mild na lang siya. So, natapos tayo doon sa part 11. So, yung sa logout. So, natapos na rin natin tong type of calamity kung saan nakapag-add na rin naman sunog, bagyo. Ano pa mga maganda? Ano ba to? Ano lang, basta yan. Kung i-edit natin yan, bagyo. So, na-edit naman, tapos na-delete din naman. So, ayan. So, dito na tayo. Ang next naman natin gagawin is yung barangay information. So, kasi tapos na tayo dito sa type of calamity. So, itong ginagawa natin sa Laravel 10 is parang ano lang to. So, parang parang core Laravel na walang halong Ajax, mga ganon. So, ito muna yung kailangan yung masterin. Hindi nyo kailangan masterin agad yung Laravel na may Ajax, ang ganon. Kasi kung hindi nyo alam yung flow ng Laravel, so nahihirapan talaga kayo. So, kapag okay na kayo dito, so, ayun, pwede nyo lang gamitan ng mga JavaScript, Ajax, ganon, Vue.js, tapos React. So, mas maganda, hindi naman kailangan masterin yung flow. So, yung flow lang talaga mahalaga dito. So, yun nga, tapos na tayo dito sa type of calamity. So, medyo pause pa rin ako ng konti, pero sige. Continue natin. Dagdagan natin yung ibang part. So, dito na tayo sa barangay information. Next natin gawin is, open ako ng bagong terminal. So, gagawa ako ng controller, model, tsaka database table. So, tatype ko lang itong part na to, PHP artisan make model. So, ang ipapangalan natin sa model is yung barangay information na lang. Barangay information. So, ipapangalan natin sa model. So, mayroon na rin niyang package na controller at yun nga sa migration sa table. So, ano na natin is MC. So, para mapag-create yan ng model, controller ka dito sa ating sana yun? Dito sa ating app database, magkakaroon din yan dito ng migrations na table. So, enter natin. Ayun, na-enter natin. Check mo, mayroon na siyang barangay information. Tingnan din natin yung model. Mayroon siyang barangay information. So, nakapag-create nga siya ng model. Tapos, sa controller, mayroon siyang barangay information. Diba? So, yun, tinutukoy natin. Ngayon, punta na muna tayo ng migration. Close mo natin itong controller para yung models dito sa database. At copy lang natin itong part na ito, yung calamity name. So, paste lang natin dito sa ating barangay information. Pero, ang ipapangalan natin yan dito is barangay. So, ganito. Barangay name kasi siya. So, lagyan natin ng barangay name. Palitan natin ng barangay name. Barangay name. So, yan lang yung ating pangalan. Ngayon, dahil nalagyan na natin ang barangay name, isa lang, kasi doon sa calamity naman is isa lang din naman di ba? Ayun o. Sa kanya nga lang, calamity name dito is barangay name. So, yun lang. So, ngayon, ang gawin na natin, i-migrate natin PHP artisan migrate natin yung table. So, check natin kung na-migrate na yung barangay information na table. So, click ko lang tong pec_db yung ating database. So, ito. Dito na ang ating barangay information na may barangay name. So, ngayon, gawin muna natin is mag-insert tayo ng isang data. So, ilagay ko lang siguro yung barangay namin dati. Barangay Mambugat. Ilan muna, isang sample lang. I-fetch muna natin yung data. Ang goal natin, palabas natin yung data niya. So, go. Check natin kung may data na. So, ito, mayroon na siyang isang data na barangay
Mambugan. So, ang gusto natin is palabasin mo na dito. Kasi ito naka-static to yung, kumbaga wala tong, hindi to connected sa ating database table. So, ibig sabihin ng static, yung parang mga data lang na hindi connected sa ating dynamic database. Sa ating table, sa ating database na may table. So, design lang kumbaga. So, yan. Punta lang tayo dito sa ating admin. So, bago natin punta man tayo dito sa admin controller. So, i-call muna natin yung model na yun para magamit natin ito yung part na to. So, punta tayo, dahil ginapi ko na, punta tayo doon sa bago natin ginawang model. Yun ay barangay information. Copy lang natin to. Kung gusto nyo i-type, ako copy ko dito para maintindihan nyo kung paano kinocall tong ating bagong model. So, copy natin to. Punta tayo sa admin control, paste natin dito. Kasi gagamitin natin to, itong barangay information na to. So, gawin natin is, copy lang natin to. Copy lang natin yan. So, paste natin dito sa view. Ayan, view na. So, dito yung view ng barangay information. Paste natin dito. So, instead na calamity, type yung ilalagay natin. Ito na, gagamitin natin tong barangay information. Copy natin, paste natin dito para maintindihan nyo. So, paste natin dito. Paste natin dyan. Tapos, instead na calamity type yung ilalagay natin variable. So, palitan natin ng barangay info na lang. So, guys, info. So, ayan. Tapos, maglalagay tayo dito ng compact. Tapos, pasok natin yung barangay info. So, ito yung, hindi nyo na kailangan ilagay pa yung variable na ganyan. Ito, tinutukoy natin. Hindi nyo na kailangan ilagay pa yung dito. So, matik sa compact, binabasa nyo na yan. So, ipo for each natin, gagamitin natin itong barangay info para i-loop natin yung, makuha natin yung data dito. Ito, yung barangay, depende kung ilan yung data yun. So, yun. Ipo for each natin yan. So, dahil gagamitin natin to, punta tayo sa ating, close mo natin itong app. Punta lang tayo sa resources, views. Dahil ako naka-admin folder ako, admin. So, hanapin lang natin yung barangay. So, ito yung barangay. So, tanggalin ko lang muna yan. Asan na yan? Tanggalin ko muna to. Check muna natin kung ilan na natirang data. So, isa na lang yung natirang data. Tapos, punta lang tayo dito dahil punta lang tayong calamity. Copy na lang natin siguro to, yung part na to. At sa loob ng T-body, ito, sa loob ng T-body, copy na natin. Para hindi na natin i-type pa yan. Tapos, punta ulit tayo sa barangay.grade. Sa body lang, sa body. So, paste. Oops. Ulit. Hindi sa aming PR. So, yan. Ngayon, instead na calamity type, kukunin natin yung ginawa natin ditong compact. So, copy natin to. Copy. Paste natin dito. Paste natin dyan. Tapos, instead na calamity name, yan. Ito tinutukoy natin. Ito yung barangay name. So, copy na lang natin ito para maintindihan nyo. Copy. Paste natin dito. So, yan. Check mo natin kung lilitaw na yung data dito. So, napansin nyo, ayun na. Nakuha na natin yung barangay, Mambugan na galing dito sa ating table. So, diba? So, yun, na-fetch na natin yung data. So, sana naintindihan. Ngayon, syempre, punta tayo ng calamity. Ayoko kasi ng ganitong style ng gusto ko kopyahin nila yung ginawa natin ditong design. Asan yung ating design ng calamity? Ayan. Tapos, ayan. Copy ko na lang to. Paste natin sa barangay.
check na natin kung okay yung design. Masaya na sila. Ayun, ganyan lang gusto natin. Ayun. Siyempre, mag-create tayo ng ad para once na ano tayo, oops, ba't na yung may barangay ID dito? Check. Okay. Dahil may barangay, kulang tayo ng isa. Lagyan natin ang barangay. Lagyan natin ang ID. Kasi dito sa ating calamity type, mayroon ditong ID. Saan yun? So, ganito na lang. Same na lang sila. Copy tapos, paste natin sa barangay. Yung name kasi napunta sa ID, ayun, napansin nyo. Ay, yung ID niya napunta sa barangay name. So, check natin. Ayan. Tama na. So, ganyan na lang muna. Okay na muna yan. Ngayon yan, ang goal naman natin is kapag nag-add tayo, mapupunta dito. So, same pa rin doon sa ginawa natin dito sa ating calamity type. Ganito pa rin ang mangyayari. Yan. So, copy lang natin to. Huwag na natin pa tumpik-tumpik. Copy lang natin yan. Tapos, punta tayo ng barangay. Paste natin. So, wala nga tayo dito ginawang so, itabi na natin yung calamity type sa barangay. So, copy natin yan. So, nasa ibabaw siya ng card. Paste natin dito. Oops. Naglalag yung ating paste natin dito. So, instead na add calamity type, ang ilagay natin add barangay information. So, ayan. So, wala pa tayong ginawa niyan. Gagawin natin. Tapos, check lang muna natin. Tapos, dito. So, lagyan na lang natin ng ganito. So, error. Ganito. Then, lagyan na natin ng ganito. Copy natin yan. Copy natin. Tapos, paste natin dito sa loob ng class. Sa sunod na form control. Paste natin yan. So, papalitan natin yung papalitan natin ng barangay name yung eto. Tapos maglagay pa tayo ng name dito. Name. Paste natin yan. Kasi mahalaga yan. Tapos kunin natin yung error na to. Copy natin. Paste natin. Saan natin i-paste? Isang dev. So, dito natin siya. So, instead na calamity name, gawin natin barangay. Yan. Message. Tapos, check natin dito kung may so, need natin to. Ito mga to. So, mamaya-maya. Kailangan din natin yan. So, ngayon yun. Gawa na tayo ng routes dito. So, punta na tayo doon sa ating web. Barangay information natin. Tabi natin yung web dito. So, punta tayo dito sa ating add calamity. So, copy na lang natin to. Add. Copy natin yan. Paste na lang natin dito. Kasunod siya ng view. Saan pa yung view? Evacuation. View barangay. So, dito siya. View barangay. Puro mga view pala to. So, ganyan muna natin. So, instead na add calamity, add barangay information. Information. So, add barangay information. Add barangay. Yari. Naglag na. Wait lang Wait lang natin. Naglalag. So, add barangay information. Info na lang para ano. Parang din lang naman. Barangay info.
So, dito, yung ilalagay natin dito, ito yung dito, sa name na to. So, ito yung dito sa ating routes sa form. So, copy natin yan. Copy. Paste natin dito. Sensya na kayo, medyo pause pa ako ng konti, pero unawain nyo na lang yung flow nito, yung ginagawa kong video. So, ayan, meron na tayo. Pero wala pa tayong ginawang ganito. Copy natin. Punta tayo dito sa ating admin controller. Saan yung ating... So, gagawa tayo ng pang-add. So, view. So, public. Wait lang, naglalag. At kaya naglalag yung ano? Naglalag yung aking Visual Studio. Public function. So, space natin yung ginawa natin. Ito. So, yan. Tapos, ang lagay natin dito is, punta lang tayo dito. Yung ginawa natin create. So, copy natin to. Copy natin yan. Yung add dyan. Yung add calamity. So, lagyan na lang natin mamaya ng comment. Punta tayo dito sa ating ginawang add. So, lagyan natin ng request. Kasi kailangan natin yan. Request. Ayan, gagamitin kasi to. So, ano to? Parang default nila Laravel to. Request. So, instead na calamity type yung ilalagay natin, ito ay barangay information. Kaya malilito So, ito na. So, after niya ma-success, saan natin siya ibabalik? So, ibabalik natin siya dito sa barangay. So, tatawagin natin yung ito. Tawagin natin yan. Copy. Paste. Yan. Tawagin natin. Ibabalik natin kasi ulit yan dito. Dito lang ulit sa form na to. Pag after niya masak. So, calamity type. So, ang ilalagay naman natin dito is barangay information created successfully. Pero syempre, message ano na natin, barangay info. So, barangay info. Yan. So, yan. Siyempre, ang gawin natin is, punta tayo dito sa calamity. So, copy natin itong isang part na to. So, baka mayroon itong, wait natin. Dikit natin dito. Dito lang din naman siya. So, copy lang muna natin to. Copy. Paste natin dito sa ating barangay. So, yan. So, instead na message, ang ilalagay natin dyan is yung ginawa natin ito. So, kasunod ng lead. Copy natin to. Copy. Paste natin dito sa ito yung message na to. Yan. Ngayon, okay na siguro to. Pero, yung ginawa natin dito na model dito, kasi yung barangay information nakaganyan pa, di ba? So, punta tayong calamity type. I-copy natin to. Part na to. So, nawala yung hash. Nawala yung hash. Use hash. So, paste natin dito. Lagyan na lang natin ng use factory. Copy na lang natin to. Nawala yun. Yan. Kailangan natin yan. Use factory. So, ngayon, ang ilagay natin dito is yung barangay. Copy natin. Paste natin dito. So, yan. Check na natin kung mag-a-add na yun dito. Kung mag-a-add na yun dito sa table. So, admin, add. So, check natin. Admin, add barangay information. So, check muna natin. Wala daw barangay information. Kasi, calamity. Text na natin ito, calamity. So, check natin. Ano yan? Ba't So, punta tayo dito. So, wala daw. Save muna natin to. Sa barangay information, text na natin to. Admin, add barangay information. Check na natin. Bakit kaya nagkaganon? Post. Name, add barangay information. Ba't nag-error? So, check. Ano natin to? Kasi,
At oops. So ano natin, every may create tayo na code kasi nag-generate ako, optimize ko na lang siguro. Check natin. So ayan. So ngayon, kahit hindi nyo na-optimize kasi may ginawa lang ako na ano, bagay. So wag nyo na akong gayahin. Pag nagkaroon ng error, optimize nyo lang. So try natin Barangay Mali. Kasi may, dito na kami, lumipat na kami. Save natin. So hindi siya nag-save. Bakit? Hindi nga bumato yung data. Check natin bakit. Form action route admin. So hindi siya bumato, no? Hindi siya nag-save. Submit name. Oops, wala. Hindi. Check muna natin dito yung ating. So calamity, ano ba na to? Sorry. Ay naka-calamity. Yung validate natin sa barangay. So barangay yung validation natin. Check muna natin kung mag-validate. Wala pa muna data. So yan. Check natin yung Barangay Mali. Kung magsisave na. Wait natin. Parang tagal. Wait lang natin. Ang bagal mga gano. Save ng data. Pero check natin dito kung na-save. Ang bagal lang. So ayan. Na-save na yung Barangay Mali. Ayan o. Diba? So ayan. Ayan na. Pag-create na tayo. So next naman natin is yung edit. Edit. So, puputulin ko muna yung part na to. Pagsabayin ko na lang siguro yung edit tsaka delete. So, nandito na lang muna yung itong part na to. So, maraming salamat. Subaybayan nyo lang yung kasunod na part. So, pasensya na kayo sa boss ko, talagang paus pa ng konti. So, ayun. Maraming salamat.